Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin na nandito po sa Taipei, Taiwan. Special mention po sa inyo, magandang araw po sa inyo. Anyway, sige, quick vlog lang tayo, ka-coffee, no? Mukhang maghaharap itong si Inday Sara Duterte at itong si Senator Bongo pagsapit po ng presidential elections 2028. Hoy, sabi nila, bakit kayo nagmamadali? Alam mo, ka-coffee, no? Ang pagtakbo sa pagka-presidente ay pinaghahandaan yan. Kulang ang 3 taon sa paghahanda dyan. Yung iba dyan, 6 na taon naghahanda, 5 taon naghahanda. Talagang hindi biro ang tumakbo sa pagka-presidente. At pansinin mo, itong dalawa na yan, ha, itong major contenders, kasi lumalabas sa survey eh. Ang pangalan ni Bongo at ang pangalan ni Sara Duterte, ilan yan sa mga top or possible contenders pagsapit po ng 2028. Eh ngayon, alam nyo ba, ang mga DDS, watak-watak, nabalitaan nyo na. Bukod doon sa away sa Humba, sa agawan sa Humba, special mention kay Harry Roque, nag-aaway-away din po ang mga DDS, kanya-kanyang kampo na po yan. May iba-iba na po silang pinapanigan. Yung iba dyan, panig kay Sara Duterte, yung iba dyan kay Bongo, yung iba dyan kay Hanilet. Watak-watak na po yan. Kaya hindi imposible na mangyayari po sa 2028 Sara versus Bongo sa pagka-presidente, ha, pinag-uusapan natin dito, ha, pagka-presidente. Sabi nila, ka-coffee, baka naman magsama si Sara at si Bongo, si Sara sa pagka-presidente, si Bongo sa pagka-vice-presidente. Nako, malabo yan, hindi magsasama yan. Hindi magkakasundo yan, parang ano yan, tubig at ano yan, tubig at mantika yan, talagang hindi magkakasundo yan. Kasi ang matunog naman, si tao dyan, ang matunog na tatakbo, definitely si Sara Duterte maghihigat yan, babalik yan, unless impeach. Kung hindi mai-impeach yan, tatakbo yan sa pagka-presidente. At kung tumakbo yan sa pagka-presidente, ang kanyang vice-presidente si Amy Marcos. Ay, ambisyon ni Amy Marcos yan eh. Wait lang, ha, hanapin ko sa inyo, ha, kasi nasa balita na ito ng isang araw eh. Pinaghahandaan na nila yan. At pansinin mo, nag-iikot yung mga yan. Si Sara walang tigil ang kakaikot. Wait lang, ha, walang tigil sa kakaikot sa mga OFW si Sara. Disguise lang yan, parte ng kanyang mandato. Pero alam mo kung ano pinupuntahan niya dyan, mga maisog events. Yung maisog events, inorganize yan for the 2025 elections. Pero hindi sila nagsaksi dyan, yung grupo nila Vic Rodriguez, kalipat kanan yung event na yan, ng maisog, pero hindi sila nagtagumpay. In fact, yung event niya dyan sa Kuwait, maisog event din yan, pero pinalabas siya lang na parte ng kanyang mandato. So si Bongo, ganun din, pansinin mo si Bongo, nag-iikot na rin yan. At di hamak na sa tingin ko, ha, kayang pumantay ni Senator Bongo kay Sara Duterte. Kasi kung titingnan mo yung kung titingnan mo yung performance, isipin nyo lang, ka-coffee, ha, if ever lang to, possible scenario lang, it's a battle between Sara Duterte and Bongo. Di hamak na may nagawa si Bongo kaysa kay Sara Duterte. Sumikat si Bongo dyan sa Malasakot Center. Si Sara Duterte, anong ginawa niya? If ever na dalawa lang sila, pero syempre ibang usapin na yan kapag papasok si Raffy Tulfo, wala silang kakabutin kapag pumasok si Raffy Tulfo. Pero kung dalawa lang sila, sabi nga sa mga kasabihan, kung ang nabubuhay nila o dalawang tumatakbo nila sa pagka-presidente, Sara Duterte at si Bongo, talagang malaki yung lamang dyan ni Bongo. Pero anyway, ano yung pinaghuhugutan ito? Ito kasi nasa balita ng DZRH, lumabas na po yan, nasa balita, nasa pahayagan na po yan, no? At ang kanilang headline dito, VP Sara Duterte and Senator Bongo leads early poll for 2028 national elections, sabi po ng WR Numero Research. Ang survey, ka-coffee, isang uri ng research, di ba? Nagsasagawa sila ng survey para, kumbaga, testing the waters yan. Kakagatin ba yan ng taong bayan? Dapat, lalo na kung partido, no, dapat ba natin siyang patakbuhin? Lumalabas ba sa survey? Kung medyo negative yung labas siya sa survey, papalitan siya ng panlaban, di ba? Ng isang partido, papalitan yan. Di ba, partido ni Robin Padilla, si PDP laban, di ba? Una, tinest nila, di ba, si Bongo. Sige, kinagat si Bongo, pumapasok sa survey, nagtatop 1 siya. Pero if ever na hindi siya lumabas doon sa top 1, o ano man yan, vice presidential survey man yan or presidential survey yan, pag hindi lumabas yung pangalan niya, magpapalutang ulit yan ng isang pangalan. Halimbawa, si Robin Padilla naman, palulutangin nila. Kumusta yung acceptance kay Robin Padilla? Yan yung purpose ng survey. Kaya papansinin ninyo, itong mga sunod-sunod na survey na to ay preparation ito para sa 2028 elections. Kasi ika nga, testing the waters. Kung kakagatin ba siya ng taong bayan, kung magugustuhan ba siya ng taong bayan o hindi. Dahil kung hindi, as early as now, palitan na. Yan ang pinaka-purpose ng survey na yan.
So ang lumalabas ngayon sa survey, nagtatap si Sara Duterte at si Bongo, presidential at vice presidential. Total, hindi naman magkasundo yung dalawa na yan at mukhang malabo na magsasama yan sa isang kampanya, baka maglaban sila. Ngayon, ang problema niyan, mahihirapan ng mga DDS. Mahihirapan ng mga DDS na hatiin yung kanilang boto, kanina ba sila kakampi? Kasi yung division, yung pagkakahati-hati, nagsimula na yan ka-coffee. 1 month ago, 2 months ago, nagsimula na yan. Watak-watak na po yung mga DDS na yan. Dahil sa issue ng pagkakapera o pinagkakaperahan nila, sinigong dyan sa dahig. Watak-watak na yan kasi may kanya-kanyang supporters sa mga yan. In fact, nagkakanya-kanyang black ops na rin yan. Tinitira na nila isa't isa. Diba? So, dahil, ewan ko kung lulusot yan, kung gusto pa rin ng taong bahay niya, kung marami pa rin talaga yung DDS, at either si Bongo or si Sara Duterte lulusot, wala pa po yung panlaban ng administrasyon dyan, wala pa yung panlaban ni PBBM yan, paano ko si First Lady yung patakbuhin, di ba? Wala silang kakamutin dyan, paano kung tumakbo si Raffy Tulfo, mas lalo silang walang kakamutin dyan, lalo na't watak-watak sila. Anyway, marami pang posibleng mangyari dahil matagal pa po ang eleksyon pero ito lang yung mga lumulutang-lutang na usapin. Sige, basahin natin ito ha. Ito sa balita ng DZRH, no? VP Sara Duterte and Senator Bongo leads early poll for 2028 national elections. Sabi po ng WR Numero Research. First, sino si WR? Si WR Numero Research, hindi siya kasing credible ng SWS, hindi siya kasing credible ng Pulse Asia, though questionable na rin si Pulse Asia, pero yan yung mga established research firms. Hindi siya kasing credible ng kasi ang publiko sa Asia hindi naman talaga credible dahil kay Sara yan, kay sa mga Duterte yan So, kung ikukumpara mo itong WR numero doon sa mga nabanggit ko na research firm, Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, Okta, Okta, mas credible ang Okta. Di hamak na hindi credible itong WR. Pero syempre may merit pa rin yan kasi research pa rin yan, may prosesong pinagdaanan pa rin yan. So lumalabas dito sa kanilang survey na itong si Sara at si Bongo appeared as the early front runners for the 2028 national elections. Sabi nga po sa survey na ito, nagginawa po ito July 29 hanggang August 5. So tingnan mo yung mga factor ko, July 29 hanggang August 5. That time nakakulong na si Tatay Diggs, no? So yan yung mga consideration natin. Regardless ng sitwasyon na yan, gusto nila si Sara at gusto nila si Bongo. Sabi ng WR, hindi natin pinag-uusapan kung sino yung nasa likod ng survey na to o kung sino yung nag-commission ng survey na yan. Pero yan po yung lumalabas sa datos, no? Duterte leads nationwide support. Despite the issues that Vice President Duterte is currently facing, survey data show her taking the lead nationwide with 31.4%. Lumalabas po sa survey. Itong WR sa tingin ko, DDS to DDS survey ito. Pero mo ba naman, saan ka nakakita ng Vice Presidente na hindi na nga nagtatrabaho, number 1 pa sa survey? Saan ka nakakita ng Vice Presidente na lakwat siya lang ng lakwat siya, nakakakuha pa rin ng suporta at ng tiwala sa mga tao? Kung hindi ba naman naduduktor itong survey na to, mga DDS, ano ba yan? 31.4% ang may gusto kay Sara Duterte sa survey ng WR na to. Ang taas yan not bad yan para sa early polls, mataas yan. 66% ang respondents mula sa Mindanao. Expected natin ng Mindanao, maraming supporters dyan, 66%. Ibig sabihin 30+% o 34% outside Mindanao. 31% naman po ang nasa Visayas at 19% naman po ang Metro Manila. So lumalabas dito sa datos, no, na mahina talaga si Sara dito sa Metro Manila o NCR at ganoon din po sa Visayas dahil nasa 19% lang po yan. Sa Mindanao yan, nagsi-66% naman siya. Pagdating naman po sa Vice Presidential race, si Bongo ang number 1 at ang nakuha niya po is 16.2%. Nationwide naman po yan. Despite the 6.9 point drop from April 2025 figures. His closest competitor is Senator Raffy Tulfo with 14.9%. Ano to nakakapagtaka sa survey na to. Questionable itong survey na yan. Biruin mo si Bongo 16.2, si Raffy Tulfo 14.9% sa vice presidential race. Yung survey na yan, ano pinaghuhugutan yan? Talaga ba? Ilalo pa ngayon. Siguro dahil August naman to hanggang August 5 yung survey na to. Ngayon mainit-init yung usapin ng flood control projects at yung may mga kamag-anak si Bongo allegedly sinasangkot nila si Bongo dito sa mga flood control projects dyan sa Davao na nakuha po ng kanyang step brother. Baka maapektuhan itong survey na to, di ba?
baka mabawasan yung suporta na makukuha ni Bongo. Pero dito pa lang, medyo nakakapagtaka na dito. Mas mataas si Bongo dito kay Senator Raffy Tulfo, no? Hindi ko alam kung paano ginawa ito ng W ng numero, no? Paano ginawa ng research firm na ito, itong figure na yan. Too early pa ka-coffee dahil 3 taon pa po. Pero tulad yan na sinasabi ko sa inyo, mahaba po ang preparasyon ng presidential race. Pinag-aaralan po ng mainam yan. Kasi scientific, may batayan po ang mga research firms dyan. Ginagawa nilang scientific po yung pagtakbo ng isang kandidato at sinusuri nila yan saan malakas. Halimbawa, kung may isang kandidato na pagka-presidente, lumalabas sa survey na mahina siya sa ganitong area, let's say Metro Manila, so yung kanilang campaign ay mag-focus doon sa Metro Manila. Ganoon din, kung malakas na sa Mindanao, usually ang style dyan, hindi ka na mag-exert ng todo efforts dyan sa Mindanao para makuha yung kanilang boto. Scientific po yung approach dyan, lalo na po kapag nagsimula na po yung campaign period, binaman na kayo, di ba? Sinusundan na kayo ng COMELEC, tinitingnan na yung inyong expenses, di ba? So maraming consideration niya, kaya as early as now, kailangan na nila magkaroon ng dato saan sila malakas, saan sila mahina, o kung ikaw ay partido, sino yung malakas ninyong pambato, sino yung mahina ninyong pambato, at yung mahina ay dapat palitan. As early as now, ginagawa na po yan ng mga research firms. Now, moving forward, paano kung sumapit ang 2028? Dalawa lang ang pagpipilian, si Sara at si Bongo. Kanino ka? Yan ang malaking tanong. Ikaw ba kay Sara? Ikaw ba kay Bongo? Sige, pumili na po kayo kung sakaling sasapit na po yung 2028 presidential elections. Nasa sa inyo po yan. Pero doon sa dalawa, mas gusto ko pa si Raffy Tulfo. Definitely Raffy Tulfo. Kung tatakbo si Raffy Tulfo sa pagka-presidente, doon tayo. Pero kung yung dalawa maglalaban, nako, lalo magkakawatak-watak ang mga GDS dyan once na mangyari yan. O, sige, i-komento po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga gusto po kayong sabihin, ilagay lang po dyan sa comment box. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, please like and follow. Yung mga di pa po naka-like and follow, yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At I'll see you ka-coffee in the next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo, panig ng daigdig. Bye-bye.